Tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Marso 13, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya pa ng langis sa nag-anunsyo na ng kanilang ipatutupad na dagdag bawas dito pa rin sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang 5 security detail na hindi nag-duty sa araw ng pagpatay kay Governor Digamo, pinagpapaliwanag. Ang Philippine National Police naman tiniyak na walang mangyayaring cover-up sa kanilang investigasyon ukol dito. Mga chopper naka-standby na rin upang tumulong sa operasyon ng mga sundalo doon sa Negros Oriental. Samantala, ang sitwasyon sa nasabing lalawigan nananatiling normal sa kabila ng mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa lugar. Ayon yan sa Philippine National Police. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tinunghayan naman itong paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency at itong National Grid Corporation of the Philippines para yan labanan po ang cyberspace attacks. Halos 100,000 individual apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro ayon sa gobyerno o gobernador ng lalawigan. Ito namang Guimaras or Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2023 formal nang binuksan ngayong araw. At sa ating entertainment balita, Everything Everywhere All at Once movie humakot ng iba't ibang awards sa 95th Oscars Academy 2023. Queen of Latin Music na si Shakira nagtala naman ng 14 na Guinness World of Record sa kanyang career. Sa ating pong international news, ang North Korea nagsagawa ng submarine test or itong submarine missile test. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Mayroon pong good news at mayroon namang bad news para sa mga motorista bukas. Nag-anunsyo kasi ang ilang kumpanya ng langis ng kanilang ipatutupad na adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang Pilipinas Shell at Sea Oil magpapatupad po yan ng ₱1 po na aumento sa kada litro ng gasolina. Habang may rollback naman sa kerosene na nasa 60 centavos kada litro. Mayroon namang kakapiranggot lamang na rollback sa diesel na nasa 10 centavos ang kada litro. Epektibo ang paggalo ng presyo ng mga produktong petrolyo ng naturang mga kumpanya dakong alas 6 ng umaga yan bukas. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo tuwing araw ng Lunes at ipinatutupad naman kinaumagahan o sa araw ng Martes. Samantala, kumuha pa tayo ng iba pang mga report mula sa labas ng ating himpilan dahil ang 5 security detail na hindi nakapag-duty sa araw ng pagpatay kay Digamo pinagpapaliwanag habang ang Philippine National Police tiniyak na walang nang mangyayaring cover-up sa kanilang investigasyon ukol dito. Nasa Campo Crame si Bombo Aika Nunez. Pinagpapaliwanag ngayon ng Philippine National Police ang 5 security detail ni Ayan, balikan natin mamaya si Bombo Aika dahil itong Philippine National Police ay mayroon ng naging pahayag kaugnay pa rin dito sa 5 security detail daw. Hindi naka-duty noong naganap itong insidente. Yung detail na yan, yung security detail po ay para po yan kay Governor Roel Digamo ng napaslang or isinagawa itong naturang krimen doon po sa kanyang bahay habang inihahanda itong mga ayuda para dito nga sa kanilang mga kababayan. Balikan natin si Bombo Aika Nunez. Bukas ay nakatakdang humarap ang 5 security detail sa House of Representatives upang magkaroon ng chance na maipaliwanag ang dahilan ng kanilang hindi pag-duty noong March 4, 2023. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. We are calling itong 5 na personnel na sinasabi na security detail ni Governor Digamo. Likewise, we are also calling the PD and the Regional Director of PRO 7 to give us or to enlighten us on what transpired. Bakit nga wala sila sa during that incident na nangyari yung kay Governor Digamo.
Accounted naman sila. That's why pinapatawag natin sila rito because they're also part of the member that will be facing the House of Representatives tomorrow. Itong mga security detail umano ay personal na pinili ng gobernador. Samantala, binigyan diin naman ni Police General Azurin Jr. na walang mangyaring cover-up sa isinasagawang investigasyon. Aniya, isang gobernador ang nawala at titiyakin umano ng Philippine National Police na mahuhuli ang mga sangkot sa pagpaslang. Narito pa ang kanyang karagdagang pahayag. Is not part of the ongoing investigation. We lost Governor Digamo, so hindi ho tayo magko-cover up dito. Kung sino yung tatamaan. Initially kasi ang ano dyan is the 5 personnel na sinasabi na security ni Governor Digamo. Ito ay siya mismo ang namili. Kilala niya itong mga ito. And siguro they have to explain nga bakit but usually kasi yung 5 na yan may rotation kasi yan Hindi naman ibig sabihin na everyday yung 5 na yan ay magre-report for duty. Sa ngayon, ang peace and order naman raw sa Negros Oriental ay in control at tuloy-tuloy naman ang business ng mga tao doon. Nagsasagawa lang umano ng kalat-kalat na checkpoints upang masiguro ang seguridad ng lugar, kaugnay na rin ang isinasagawang hot pursuit. Malaki naman ang kumpiyansa ng Philippine National Police na mariresolba ang kasong ito dahil anila bantay sarado ang exit areas ng nasabing probinsya. Para sa Bombo Network News, Bombo Ay Canuñez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung mga chopper na kay-standby na rin daw upang tumulong nga dito sa operasyon ng mga sundalo doon sa Negros Oriental. Oriental po, kaugnay pa rin yan sa pagpaslang dito sa gobernador ng naturang lalawigan. At may report ang Bombo Radio Bacolod. Nakarating na ang mga sundalo sa mga bayan sa lalawigan ng Negros Oriental kung saan sila ay dineploy kasunod ng assassination ni Governor Ruel Digamo. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant General Benedict Arevalo, Commander ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command, hindi ito makakapagbigay ng bilang ng mga sundalong idinagdag ng Visayas Command sa Negros Oriental, maliban sa special unit na ipinadala sa lalawigan. Nagpadala din ng augmentation ng mga batalyon sa ilalim ng 302nd at 303rd Infantry Brigade. Ayon kay Arevalo, ang karagdagang mga sundalo ay dineploy sa 1st at 2nd District ng Negros Oriental dahil ito ang nakikitang nangangailangan ng dagdag na puwersa. On standby na rin ang mga choppers ng Philippine Air Force bilang pagsuporta sa kanilang operasyon kasama ang Philippine National Police. Ayon sa Visayas Command Commander, malinaw sa utos ng Pangulo na tutulong sila sa pagsuppress ng criminal activities sa Negros Oriental upang maibalik ang peace and order. May assessment na rin kung may banta sa buhay ng iba pang local officials sa nasabing lalawigan upang sila ay maprotektahan kung meron man. Ayon sa Army official, nagkakagulat ang brutal na pagpatay kay Governor Ruel Digamo, kaya't nauunawaan nito ang reaksyon ng mga tao na matakot, kaya't nag-utos ang Pangulo na muling maging tahimik ang lalawigan. Umaasa naman si Arevalo na maging maayos na ang sitwasyon sa Negros Oriental, kaya't kanilang tinitiyak na kanilang magagampanan ang trabaho. Doon sa District 1 and District 2 ng Negros Oriental, doon naman makita natin medyo kailangan mag-deploy ng tropa. So doon muna tayo. And then our choppers are also standby in support of yung kanilang operations with the police. Definitely, the situation will just become better. And then tayo naman ay patuloy na susuporta dito sa law enforcement operations nga dito na hinulunsad dito sa Negros Oriental. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton.
Bukas, Choco Java naman. Choco Java naman. Choco Java naman. Choco Java naman. Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihayag ng Philippine National Police na nananatiling normal ang sitwasyon sa lalawigan ng Negros Oriental sa ngayon. Sa kabila ito ng mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad sa lugar, kasunod na rin ng pamamaslang kay Governor Roel Degamo, alinsunod na rin sa utos po yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redico Maranan, batay sa pinakahuling overall assessment na iniulat po sa kanila ng Police Regional Office Region 7, ay nananatiling normal itong takbo ng pamumuhay ng mga tao sa lalawigan at tuloy-tuloy din anya ang mga negosyo doon. Anya, tanging ang kaibahan lamang sa sitwasyon doon ngayon ay ang dagdag na checkpoints na itinatag ng Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines para kontrolin ang pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Kung maalala itong nagdaang Biyernes lamang, nagsimula na itong Department of National Defense o DND na magpadala ng sundalo sa Negros Island upang tugunan ang umano'y lawless violence sa lugar at gayon din ang pagbabalik ng kapayapaan sa lalawigan matapos itong madugong pamamaslang kay Degamo at 8 iba pang individual. Ito ay binubuo ng 6 na Army Battalions na i-deploy sa 3rd at 2nd District ng Negros Oriental, habang mayroon ding ipinadalang 50-man Light Reaction Company sa naturang lalawigan. Nagpatupad na rin po ang Negros Oriental Provincial Police Office ng Janban sa nasabing lalawigan. Samantala, kumuha po tayo ng iba pang update mula sa Palasyo ng Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tinunghayan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency at National Grid Corporation of the Philippines para labanan ng cyberspace attacks. Agri-Solon, isinusulong naman na gawin ng permanente ang Kadiwa Stores, nanawagan sa Kongreso na ipasa na ang Kadiwa Bill. Pakinggan natin ang ibang mga detalye na yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na lalo pang lalakas ang depensa ng bansa sa cyberspace kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Grid Corporation of the Philippines. Ang paglagda sa nasabing kasunduan ay pinangunahan ni NICA Chief Director General Ricardo De Leon at NGCP President at CEO Anthony Alameda na personal tinunghayan ng Pangulong Marcos kanina sa Malacanang. Binigyang diin ng Pangulo mahalaga ang nasabing hakbang para maprotektahan ang ating cyberspace at mapigilan ang anumang cyber attacks. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, ang NICA ay may tungkulin na pagsama-samahin ang mga nakolektang impormasyon batay sa Intel report mula sa iba't ibang instrumento ng gobyerno. Gagawa sila ng pagsusuri, pag-collate ng data at magrekomenda ng mga aksyon na sa pag-iingat sa mga asset ng transmission ng NGCP. Ang NGCP naman sa kabilang banda ay maaaring magbahagi ng mahalagang impormasyon sa mga issue sa seguridad na may kaugnayan sa enerhiya at magbigay ng technical na payo sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa pamamagitan ng nasabing kasunduan, nangako ang NICA na ibigay sa NGCP ang nakuha ang Intel report upang suportahan ang proteksyon ng mga power transmission asset na pinapatakbo ng NGCP sa buong bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. There have been fears that the involvement of any foreign entity in our power transmission system would present a security threat to the Philippines. Well, this is a very good step towards answering that challenge. It is but one step because we are continuing to do this not only with NGCP, but we are developing our cyber systems so that we are secure and so that the data that we need to collect and to disseminate is available to us, and we are able to do
and handle that data in a secure fashion without the risk of it being used somehow against the Philippines. Samantala, isinusulong naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na gawin ng permanente ang Kadiwa Stores na isa din sa priority program ng Pangulong Bongbong Marcos. Ipinananawagan din ng mambabatas na pagtibayin na ng Kamara ang Kadiwa Bill dahil isa ito sa nakikita niyang win-win solution ngayong mataas pa rin ang inflation. Una nang inihayag ng Pangulo na target nito na magtayo ng mga Kadiwa Stores sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas mailapit ito sa mga consumers. Ang House Bill number 3957 o ang Kadiwa Agri-Food Terminal ay naglalayong i-institutionalize ang programa na may initial na 25 billion pesos na pondo para sa Department of Agriculture na siyang magtayo ng Kadiwa Agri-Food Terminals sa bawat local government unit ng bansa. Hiling ng Agrisolon sa mga kapwa mambabata, simula na itong talakayin para mapagtibay na. Naniniwala kasi ang mambabatas na ang pagtatayo ng permanenteng Kadiwa store sa buong bansa ang siyang tugon sa nararanasang food crisis. Anya, makakatulong ito para mas maging stable at mura ang presyo ng pagkain dahil ang mga produkto ay direkta sa mga producers. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Itong Everything Everywhere All at Once movie, humakot daw yan ang iba't ibang awards sa 95th Oscars Academy 2023. Habang itong Queen of Latin Music na si Shakira nagtala naman na 14 po yan na Guinness World of Record sa kanyang karira. At may buong detalye si Bombo Chill Emprido. Yes mga kabombot ka Star Nation, humakot ng iba't ibang awards sa 95th Oscars Academy of 2023 ang Everything Everywhere All at Once movie, kung kaya naman iba't iba rin ang awards na na-receive din ng mismong film na ito. Ang sci-fi movie na umiikot sa kwento ng imigranteng pamilya na nakikipaglaban sa parallel universe at mga interdimensional villains. Una nang humakot ng awards ang pelikula sa ginanap na Producers Guild of America na nakakuha ng Best Film at Best Producers. Narito naman ang full list ng 2023 Oscars winners na lumakad sa champagne carpet ngayong taon. Nakuha ang Best Picture ng All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin at Everything Everywhere All at Once at marami pang iba. Nakuha naman ni Martin McDonagh, Daniel Kwan, Steven Spielberg, Todd Field at Ruben Östlund para sa Best Director, at para naman sa Best Actor, nakuha naman ito nila Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal at Bill Nighy. Sa Best Actress naman, nakuha nila Kate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams at Michelle Yeoh. Best Animated Feature Film winner naman ng Guillermo del Toro's Pinocchio at Best International Feature Film winner ang All Quiet on the Western Front. Successful naman ang isinagawang awarding at walang aberya na naganap kumpara nung nakaraang taon. Samantala, nagtala ng 14 Guinness World of Records ang Colombian singer ni si Shakira o Shakira Isabel Mibarak Ripoll sa totoong buhay. Ang kanyang kantang Busy RP Music Sessions Volume 53 kasama ang Argentinian DJ na si Bizarrap ay patungkol sa pakikipaghiwalay niya sa dating asawa na si Gerard Piga. Matatandaan na kinilala si Shakira sa kanyang mga Latin pop music at pinangalanan ng New York Times na The Titan of Latin Pop para sa kanyang leading at outstanding genre sa loob ng mahigit 3 dekada. Nakamit din ng nasabing kanta ang 14.4 million streams sa loob ng isang araw at 80.6 million streams sa loob ng isang linggo. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sino pang mga balita itong kapalpakan sa prioritization daw ng vaccination, malaking dahilan kung bakit ito nga nasayang ang milyon-milyong COVID-19 vaccines. Ma-report si Bombo JC Galvez.
Naniniwala si Senator Francis Tolentino na malaking dahilan ng pagkakasayang ng milyong-milyong COVID-19 vaccines ang kapalpakan sa prioritization ng mga babakunahan at pamamahagi nito. Sinabi ni Tolentino, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na may mali sa estratehiya para sa alokasyon ng bakuna kung saan ang mga healthcare worker ang A1, senior citizen naman bilang A2 at mga individual na may comorbidities bilang A3. Ipinaliwanag ni Tolentino na posibleng sa simula pa lang may mga lugar na nabagsakan agad ng maraming supply, subalit hindi naman malaki ang populasyon ng priority sectors. Iniyag din ni Tolentino na dapat magtulungan ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources o DENR para masolusyonan ang problema ng bansa sa information dissemination at pag-aaksaya ng bakuna. Sinabi pa ng mamabatas na ang Department of Health ay maaaring magsagawa ng isa pang malawakang information campaign, roll-out vaccination para sa mga bata at magkaroon ng akibat sa iba pang mga programa tulad ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senator Francis Tolentino. One thing that struck the committee during the last hearing, February 21, 2023, was the current ability of our government, specifically the Department of Health, with the assistance of the Department of the Environment and Natural Resources, on what to do with the current expired and even utilized vaccines. Ang nakalagay lang po sa protocol ninyo, ano yung gagawin dun sa mga hiringgilya na gamit na, and I'm referring to a Department of Health Circular 2021-0436 dated September 15. Ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. Sa pagtatapos ng pagdinig ng Huwebes, kinumpirma ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na posibleng umabot sa 60 milyong COVID-19 vaccine ang mag-expire sa katapusan ngayong taon. Babala ni Tolentino na maaaring dumami pa ang bilang nito sa mga susunod na buwan dahil marami pa ring ayaw magpapakuna laban sa COVID-19. Muling hinimok ni Tolentino ang Department of Health na pag-aralan ng mga estratehiya sa pagbabakuna at bumalangkas ng mga hakbang upang mas mahikayat pa ng marami na magpabakuna, lalo na ang booster shots. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilina po ni Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo na walang nakitang paglabag ang kanilang tanggapan sa pagtawid ng lumubog na MT Princess Empress sa Verde Island Passage. Kasunod ito ng pag-question ng ilang opisyal mula sa Oriental Mindoro sa pagdaan ng malaking cargo vessel sa maliit na bahagi ng karagatan. Ayon kay Balilo, bagamat may mga nagsusulong na ilipat ang ruta ng mga barko sa mas malawak na bahagi ng karagatan, nananatili pa man itong proposal at wala pang ganap na kautusan para maiba ang ruta ng mga sasakyang pandagat. Nakahanda naman silang ipatupad ang anumang pagbabago basta may basihan itong kautusan mula sa mga kinaukulang tanggapan. Una nang hiniling ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro na alisin sa ilang bahagi ng kanilang probinsya po itong daanan ng malaking barko upang mabigyan ng prioridad ang pinalakas nilang kampanya laban pa rin dito sa turismo. Pero dahil sa pagtagas po ng langis, pinaniniwalaang malaking kalugihan ang dulot nito sa tourism industry sa naturang lalawigan. Samantala, kumapo tayo ng iba pang mga balita dahil batas kinakailangan para maresolba ang issue ng comfort women na naging biktima ng sexual slavery noong World War II. Ayon niya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Narito ang report ni Bombo Victor Liantino. Bombo Gerald, Bombo Aika, pinigindiin ng Department of Justice na kinakailangan, yes Bombo Mars, pinigindiin ng Department of Justice na kinakailangan ng isang batas na tutugon upang marisolba ang matagal ng panawagan ng mga comfort women na mabigyang hustisya ang pang-aabusong sinapit nila mula sa kamay ng mga Hapon noong World War II. Sa isang payag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na makikipag-usap ito sa Senado at Kamara tungkol sa kinakailangang legislasyon upang maibigay ang full reparation na matagal nang hinihingi ng mga kababaihan na nakaraan
nakaranas ng pang-aabuso noong panahon ng Hapon. Aminado ang kalihim na wala pa talagang batas para sa mga biktima ng sex slavery o mas kilala sa tawag na comfort women. Sa kabila nito ay siniguro naman ni Rimulya na magagawa nito ng paraan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ni Rimulya, ang pagtugon ng gobyerno sa claim ng mga biktima laban sa Japan ay bahagi lamang ng commitment ng Pilipinas sa International Committee. Umaasa ito na magagawa nila ng kaukulang aksyon, lalo na't iilan lang sa mga biktima ang nabubuhay. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. We will have to talk to Congress, to Speaker and to the Senate President about the legislation necessary to act on this matter of comfort women. Kasi hindi tayo nakapag-pass ng legislation. Hindi natapos yung trabaho before. So we have to continue doing the job. Kasi that's part of our international obligations that we have. And that's history and something that is common to, most known to us. And ang sense naman dyan, siyempre, we never want justice to be too late. Kasi kaunti ilan na lang nabubuhay sa kanila. Kaya sana, mahabol pa lang. Yan ang bahagi ng naging pahayag ng kalihim ng Department of Justice. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Daang baboy naman isinailalim sa kalig ng itong pagsunog sa lungsod ng Karkar sa Cebu, dahilan po yan dito pa rin sa African Swine Fever. At nasa linyang Bombo Radio Cebu. Nagpapatuloy ngayon ang pagsasagawa ng kaling sa 3 barangay sa Karkar City, Cebu, kung saan nakumpirmang mayroong African swine flu. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Colonel Ardioleto Cabagnot, ang hepe ng Karkar City Police Station, sinabi nito na posibleng maraming baboy ang kukunin ngayong araw ayon sa listahan ng mga natukoy na barangay sa lungsod. Dagdag pa nito na ang kaling ay pinangunahan ng Veterinary Office, gayon din na mga kinatawan ng Kapitolyo, at sapat lang ang mga pulis para magbigay ng seguridad. Inihayag ng opisyal na mayroon silang 5 quarantine checkpoints kung saan mahigpit nilang sinusuri ang mga dokumento ng mga buhay na baboy na dumadaan sa kanilang lugar. Tinukoy din ito na walang makapasok na buhay na baboy o produkto ng baboy sa lungsod ng Karkar. Gayon din ang pagbabawal sa paglabas ng mga ito sa iba't ibang lugar. Kung matatandaan, una na silang nagsagawa ng kaling noong Sabado, Marso 11, kung saan daan-daang baboy ang kanilang isinailalim. Gayon pa man, tiniyak ng nabanggit na hepe ng pulisya na manageable ang sitwasyon ng lungsod ng Karkar. So far sa record namin na ano ng tauhan ko, nung isang gabi, mga mahigit 100, umabot na sila na almost 5 a.m. ng umaga bago sila nakauwi. Kagabi naman, nabot sila 10 na lang kasi nga kukunti lang yung barangay na naka-schedule na unang nila yung clear. Yung role talaga natin dito sa PNP na sinisigurado natin na yung security, karoon ng mga gulo, iniiwasan natin na magkaroon ng tawag dito ng tension doon sa tawag sa may-ari ng mga baboy at dito sa mga government. Tinggan si Police Lieutenant Colonel Ardioleto Cabagnot, ang hepe ng Karkar City Police Station. Live mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News. Bombo Charmaine Balinget para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Gimaras para Regatta Festival 2023, formal nang binuksan. Ayon yan sa nasabing lalawigan. Narito ang report ng Bombo Radio Iloilo. Formal nang binuksan ang Iloilo Gimaras para Regatta Festival 2023, ang binansagang biggest sailing festival sa buong Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. John Lex Espinosa Bayumbong, chairman ng Parao Regatta Festival sa ilalim ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na magtatagal ang aktibidad ng 1 linggo kung saan nagsimula na ito kahapon at magtatapos sa linggo, Marso 19. Tema ngayong taon ang Sailing Through the Waves of Ilonggo Traditions and Progress.
Ayon kay Bayumbong, kabilang sa mga abangan na aktibidad ay ang Paraw Sailboat Competition, Slalom, Lighted Paraos at Sinamba Regatta. Maliban dito, aabangan rin ang Best Tasting Lechon kung saan pasarapan ng liver sauce at presentasyon. Kakasimulan pala natin yung Ilo Guimaras Paraw Regatta Festival 2023. And then it's after we depart the Paraw, we'll be having our bucket events, which are the Paraw Sailing Competition, the Pintatawo, the Lechon Contest, and at night around 5 to 6 p.m. we'll be having our awarding ceremony together with our lighted Paraw that will be displayed along the coastal of Arevalo-Villa. Si Mr. John Lex Espinosa, Bayumbong. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!